Usapang checkpoint tayo, ano. Alam niyo po, sa Pilipinas, sa aking naaalala, kapag may checkpoint, alam agad yan ng mga motorista. Alam niyo ba, like sa amin, sa Cebu, kapag may checkpoint, nako, buong barangay at buong mga ah, magkakilala na nagda-drive ng motor, tawag sa amin doon is habal-habal, alam na may checkpoint, kaya uy, magsuot ka ng helmet kasi checkpoint. So yung pinagtataka ko, 'di ba? Nag-drive ka ng napakaraming illegal na droga, tapos dumaan ka talaga doon for what? Para magpahuli? Tapos sasabihin nyo na dapat masaya ka kasi nahuli. Hindi kasi ang punto doon may nahuling may karga-kargang illegal na droga. Ang punto natin is, totoo ba talaga? Since meron ng issue na bangag yung presidente dyan sa Pilipinas. So, sa tingin ko, unfair din to kay Maharlika kasi lagi na lang sinasabi na si Maharlika ay ganito ganyan, binabayaran, ganito ganyan. For a person, for a Filipino living in other countries, sa tingin ko, si Maharlika, bago pa man may BBM na presidente, meron na siyang kabuhayan sa Amerika, maayos na yung buhay niya doon. So, bakit niya itataya yung buhay niya para sa mga Pilipino kung hindi talaga pagmamahal yan sa bayan, 'di ba? So, hindi naman sa fan ako ni Maharlika, hindi rin sa pinagtatanggol ko siya, pero sa tingin ko, unfair talaga yung mga sinasabi ng ibang mga pro Duterte or ibang mga vloggers dyan na pinagsasabihan siya na fake. Kasi ikaw ba naman itataya mo yung buhay mo para sa isang bagay na fake lang?